Hi guys! Welcome and welcome back sa aking channel. This is Donna again. And for today's video ay mag-share ulit ako sa inyo ng isa na namang summer pang negosyo recipe na napakadaling gawin at sa maliit na puhunan lang. At tara na nga mga mare, wag na nga nating patagalin at umpisahan na natin. Nagpakulo na po ako dito ng tubig at uunahin na nating lutuin yung ating tapioca pearls. At kapag nga po ganitong kumukulo na ay pwede na nating ilagay dito yung ating mga tapioca pearls. At hahaluin lang po natin yan pagkalagay natin sa ating tapioca pearls para po matanggal yung mga nagdikit-dikit. At pagkatapos po natin yung haluin ay tatakpan muna natin at hihintayin nating mag-simmer. At after ilang minutes nga mga mare, ayan nga at kumukulo na itong ating niluluto na tapioca pearls. So hahaluin lang po natin yan para po maiwasan natin na manikit sa ilalim at para po hindi masunog yung ilalim. At after po natin yung haluin ay tatakpan ulit natin at lulutuin pa natin ito ng mga ilang minuto pa. At after ilang minutes nga mga mare, kapag ganito na nga po yung ating tapioca pearls ay okay na po yan. So, pwede na nating patayin yung ating apoy. Tapos, ay i-rest pa natin ito for at least 30 minutes. At tatakpan lang po muna natin yan habang nire-rest natin. At after 30 minutes naman mga mare, ay tatanggalin lang po natin yung liquid nitong ating mga tapioca. At huhugasan lang natin ng bahagya para po mawala yung pagiging malagkit nito. At ayan na nga mga mare, nahugasan ko na itong ating mga tapioca pearls. Ang next naman ay lulutuin natin ito or imamatamis natin. This is optional naman po pero mas maganda kung gagawin nyo rin ito. And nagpakulo nga lang po ako ng konting tubig at naglagay ako ng 1 tablespoon ng vanilla extract. At naglagay din po ako ng brown sugar. Tapos ay imimix lang po natin yan at hintayin natin hanggang sa mag-simmer. At kapag kumulo na nga mga mare, ilagay na rin natin dito yung ating nahugasan na mga tapioca pearls. Tapos ay lulutuin pa po natin nito for at least 3 to 5 minutes. At continuous lang po natin yung hahaluin para po hindi dumikit sa ilalim yung ating tapioca. At para po maiwasan natin na masunog itong ating mga tapioca. Tapos after 5 minutes mga mare, ay pwede na nating i-turn off yung ating apoy. At ilalagay lang natin yan sa isang lagayan katulad nito at saka po natin yan papalamigin. At ang next naman nating gagawin mga mare ay yung ating leche flan. So gagamit nga po ako dito ng 12 na piraso ng ating itlog. At ihihiwalay lang po natin yung egg white at yung egg yolk. At ang gagamitin lang po natin dito ay yung ating egg yolk para po talagang smooth and creamy yung ating leche flan. At pagkatapos naman po ay imimix lang natin or ibibit lang natin itong ating mga egg yolk. At kapag na-mix na nga natin ito ng maayos, ay ilalagay na po natin dito yung ating 1 can ng condensed milk. At maglalagay din po tayo dito ng 1 can din ng evaporated milk. Tapos ay imimix ulit natin tong mabuti hanggang sa mag-combine po yung tatlong ingredients na nilagay natin dito. At after nga po natin yung ma-mix ng maayos ay sasalain naman natin para po matanggal yung mga buo-buo and to make sure po na talagang smooth yung kakalabasan ng ating leche flan. At after naman natin yung salain guys ay iset aside naman natin yan at i-rest muna natin ng mga ilang minuto. At habang nakarest nga po itong ating egg and milk mixture ay gagawin naman natin yung ating caramel syrup. So, naglagay lang po ako ng tubig and ng asukal dito sa ating pan. And maglalagay din po ako ng 1 tablespoon ng vanilla extract. Tapos, ay imix lang natin yung mabuti hanggang sa medyo ma-dissolve na po itong ating sugar. Tapos, ay lulutuin lang natin yan guys hanggang sa mag-caramelize yung ating sugar. At after ilang minutes nga po ay ganito na yung ating asukal. So patayin na natin yung ating apoy. At ilalagay na natin yan agad sa ating mga lyanera.
So, ang gamit ko po dito ay yung small size and medium size ng bilog na llanera. At pagkatapos naman po nating maglagay ng ating mga caramel syrup ay maglalagay na tayo ng ating milk mixture or yung ating leche flan mixture. At eto na nga po yung mga nalagyan natin ng mga leche flan mixture. So, ang next naman natin gagawin mga mare ay lalagyan natin ito ng aluminum foil para po hindi ito matuluan kapag ka nag-i-steam na tayo. At after nga po natin yung makover ng aluminum foil ay itatransfer naman natin ito o ilalagay na natin ito dito sa ating steamer. At nagpainit na din po ako dito ng tubig. Dapat po ay konting tubig lang yung ilalagay natin. At dapat po ay mahinang-mahina lang yung ating apoy. At i-steam lang natin yan guys for at least 40 to 45 minutes sa sobrang hinang apoy. At after 45 minutes mga mare, ito na nga yung ating leche flan at pinalamig ko na nga rin pala ito ng mga ilang minuto. So ayan po, ganito yung kakalabasan ng ating leche flan. At kung makikita nyo nga mga mare ay talagang napaka-smooth nitong ating leche flan. Tapos mga mare, iset aside muna natin itong ating mga leche flan. At ang next naman natin gagawin ay yung ating custard milk. At gagamit naman po ako dito ng 5 piraso na large size ng itlog. Pero kung maliliit po yung gamit nyo na itlog ay pwede kayong gumamit ng 6 to 7 pieces. Tapos ay paghihiwalayin lang din po natin yung ating egg white at yung ating egg yolk. Dahil egg yolk lang din po yung gagamitin natin para dito sa ating custard milk. At after po nating mahiwalay yung ating egg yolk at egg white, ay hahaluin lang po natin or imimix lang nating mabuti itong ating egg yolk. At pagkatapos po natin yung haluing mabuti, ay isi-set aside po muna natin yan. At ang next naman natin gagawin ay yung ating milk mixture. So, naglagay na po ako ng 2 can ng evaporated milk at maglalagay din po ako ng 1 can ng condensed milk at haluin lang natin yan guys ng mabuti para po mag-combine ng maayos yung ating condensed milk at evaporated milk. Tapos ay isasalang na po natin sa ating kalan itong ating milk mixture at lulutuin po natin yan sa low to medium heat lang. At dapat po ay continuous lang natin itong hahaluin habang niluluto natin ito para po maiwasan natin na masunog itong ating custard milk. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, kapag mainit na itong ating milk mixture, ay mag-a-add lang po tayo gradually nitong ating milk dito sa ating egg yolk. Dapat po ay paunti-unti lang ang paglagay natin dito para po hindi mabigla ng pagkakaluto itong ating egg yolk. Tapos ay ilalagay na rin po natin itong ating egg yolk na may milk dito sa ating milk mixture. So kaya lang po natin yun ginawa ay para po hindi mabigla ng pagkakaluto yung ating egg yolk at para po maiwasan natin na magkaroon ng buo-buo itong ating custard milk. At kapag nalagay na po natin dito yung ating egg yolk ay hahaluin pa natin yan at continuous pa rin po natin itong lulutuin for at least 3 to 5 minutes pa. Tapos ay maglalagay po ako dito ng 1 tablespoon ng vanilla extract or vanilla essence. And maglalagay din po ako dito ng 1 patak lang ng egg yellow food color. This is optional po, pwede kayong maglagay at pwede rin naman na hindi. Kaya po ako naglalagay ng egg yellow na food color ay para po mas matingkad yung ating gatas or yung ating custard milk. But again, this is optional. Pwede nyo pong gayahin at pwede rin naman na hindi. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, ay pwede na nga nating i-turn off yung ating apoy. Tapos ay isi-set aside po muna natin itong ating custard milk at papalamigin po muna natin yan. At after po nating ma-ready lahat ng mga ingredients na kakailanganin natin, ay pwede na po tayong mag-assemble. So eto na po yung ating tapioca pearls and yung ating custard milk. At gagamit po tayo dito ng Milo powder. At syempre yung ating leche flan. Maglalagay po muna tayo ng tapioca pearls dito sa ating mga cup. Tapos ay maglalagay po tayo ng crushed ice. Pero po kalahati lang muna yung ilalagay natin.
At sunod naman ay maglalagay na tayo dito ng ating Milo powder. So depende na po sa inyo kung gaano karami yung inyong ilalagay. Sa akin po ay naglalagay ako ng isang sachet dito sa ating first layer. At after po nating maglagay nitong ating Milo powder ay maglalagay ulit tayo dito ng milk. Pero maglalagay po muna tayo ulit ng crushed ice. At after po nating maglagay nitong ating crushed ice ay saka po tayo maglalagay dito ng ating custard milk. At para naman po sa ating toppings ay maglalagay ulit ako dito ng Milo powder. So hindi na po isang sachet ang ilalagay ko dito, bali hinati-hati ko na lang po ito. Tapos ay maglalagay po ulit ako dito ng ating tapioca pearls. Mga 1 tablespoon po yung ilalagay ko dito na tapioca pearls. And lastly ay maglalagay na po tayo dito ng ating leche flan. At ayan na mga mare, ganun lang kadali at meron na tayong patok na pangnegosyo ngayong summer. So hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pangnegosyo recipe for today. And thank you guys again for watching and see you again on my next video. God bless!